Welcome sa ating reaction and commentary channel. Top General ng China pinatalsik sa pwesto ni Xi Jinping. Ano nga ba ang dahilan nito? Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin at pakinggan po natin to. Let's do this. Top General and Xi Jinping confidant purge. Zhang Yujia accused of leaking China's nuclear secret. Yun pala yun. Another purge shakes the PLA. China's military shakeup. Grabe to. Let's turn to China, where the military is in a state of shock. There has been yet another purge, but it's not your routine cleanup, the kind that Xi Jinping keeps pulling off all the time. This one is much bigger, and this one is personal. It threatens to shake the command structure of the People's Liberation Army, the PLA, that's the Chinese military. And the head on the chopping block is this one, General Zhang Youxia. He is the vice chairman of China's Central Military Commission, or the CMC. The CMC is China's top decision-making body in military matters. President Xi Jinping heads it himself, and General Zhang was the next in line. Second only to Xi Jinping in the military hierarchy of the country. Kumbaga, pangalawa pala talaga siya kay Xi Jinping nung ganun siya katinding top general. Itong tinanggal nga, pinatalsik ni Xi Jinping dahil nag-leak nga daw ng nuclear plan. More importantly, he was President Xi's lifelong ally. Now the same man is under investigation, and the charges are not clear yet. As always, Beijing is being cagey. There's a lot of speculation, with different versions coming out, but broadly there are two theories that are doing the rounds. The first one says it's a case of espionage, that this general leaked secrets to the US. He gave information about China's nuclear program to the Americans. Yun lang, China's top general accused of giving nuclear secrets to US. Dyan na po babagsak itong China, no? Diba? Kung totoo man to, nako, yari sila. Diba? Isipin mo, top general to, pangalawa daw to kay Xi Jinping sa taas ng rango, diba? Siyempre, presidente si Xi Jinping, diba? Sumunod siya, ganun katindi, itong general na to. Tapos, nagbigay daw ng nuclear secret ng China sa Amerika. Talaga pong mayayanig po ang talagang sandatahang lakas ng China na to, kung totoo po to. Americans. That is the allegation. It came up during a high-level military briefing in China. This is according to the Wall Street Journal. It said the meeting was attended by the PLA's top officers, and what they were told was explosive. The report says General Zhang could have leaked the core technical data about China's nuclear weapons and its nuclear arsenal. Grabe, no? The most shocking allegation disclosed during the closed-door briefing, the people said, was Zhang had leaked core technical data on China's nuclear weapon to the US. Diba? Anong nangyayari dito sa gobyerno ni Xi Jinping, no? Top general po to, nagli-leak daw ng nuclear nila sa China doon sa Amerika. Ganito po katindi ang nangyayari ngayon dito. Talaga po, syempre babalasahin talaga po nilang kanilang gobyerno kung ganyan, lalo po ang kanilang armed forces. Kasi kumbaga kung totoong naibigay na nito ang nuclear weapon ng China dito sa Amerika, yung plano nila, di ba? Wala na. Alam na ng Amerika, di ba? Yung mga plano na yan ng China, talaga pong babalasahin po nila ang kanilang gobyerno talaga. At talagang mahihirapan na po talaga sila nito dahil kung totoo to, talagang hindi na nila alam ang kanilang gagawin. This constitutes a security breach, of course. China's nuclear system could have been compromised. That's what these officers were told. But crucial details are still missing. Like, what was the extent of this breach? And Siyempre, kung top general yan, talagang todo yung ibibigay na detalye niyan. Siya yung talagang pinaka nakakaalam ng lahat dyan. Diba? Kung ano man yung, kahit na hindi nga sa nuclear na plano, diba? Sa lahat ng plano ng sandatahang lakas ng China. No? Kaya pala biglang sinibak ito ni Xi Jinping. Dahil talagang sobrang delikado ng ginawa nitong general na to. At bakit? Ibig sabihin lang po nun, nagtaksil po siya sa kanyang leader, no? Itong top general na to na si Zhang. Napakatindi po nito. Ano kayang kahihinatnan nitong general na to? Alam niyo naman po ang China, di ba? Baka mamaya tigukin nila to. Crucial details are still missing. Like, what was the extent of this breach? And is the arsenal truly compromised? We don't know that.
But it goes without saying that these allegations themselves are unprecedented. So that's the first theory. The second theory links General Zhang to corruption. He's accused of accepting bribes in exchange of military promotions. Ayun na nga, di ba? Corrupt din pala. At syempre, kung talagang nagbigay yan ng impormasyon sa Amerika, malamang nabayaran niya ng Amerika. Di ba? Ganun katindi yung plano ng Amerika para lang ma-infiltrate itong China. Syempre, gagawin din ang lahat, di ba? Kalaban nila yung China eh. Diba? Kumbaga, palpak itong general na to, nung top general na to ng China. Kumbaga, pinagpalit ang kanyang pagka-Chinese o kanyang top general doon sa Amerika. Kung ibinigay niya nga po talaga yung mga masiselang data ng nuclear arsenal ng China. And this one is just as shocking as the nuclear leak theory. Apparently, Zhang took a bribe to get someone appointed as China's defense minister. Zhang, 75 years old pala to, is also accused of accepting bribes of official acts including the promotion of an officer to the post of defense. Uy, talagang talagang money talks talaga, no? At talaga pong corrupt pala ang official na to, sabi nila. Pero hindi po natin alam kung totoong niyan, baka malay mo sinisiraan lang to ni Xi Jinping. Pero talaga pong kung totoo to, nako po, iikot ang puwet dito ni Xi Jinping dahil masiselang data ang nakuha na ngayon ng Amerika. Galing po dyan sa China. In the past, he controlled key departments in the PLA like procurement and research, and this made him in charge of approving large defense deals. Now, Chinese investigators are looking into his tenure there to see if he took money in exchange of promotions. So these are the two theories, both unofficial at this point. The official line, as always, is vague. Chinese mouthpieces say that Zhang is under investigation, and I'm quoting for what? For suspected serious discipline and law violations. Suspected serious discipline and law on violation. Kumbaga talagang tatanggalin yan. Diba? Kung maselang data talagang naibigay niya sa Amerika. Siyempre, hindi lang po ito ang iimbestigahan dyan. Talagang babalasahin ni Xi Jinping talaga ang kanyang gobyerno niyan pag ganyan. Siyempre, may mga may mga kasabwat yan. Hindi pa pwedeng siya lang yung gagalaw dyan. Diba? Yung mga general na ganyan, may mga galamay yan. Kumbaga, masasabi po natin talaga, ito na po ang pag-collapse, no? Magkukollapse na po talaga ang sandatahan lakas ng China. Dahil po mismong sa kanilang sangay, ay talaga pong meron pong traidor. Diba? Kasi nagbigay ng impormasyon sa Amerika. Lalo po napakasela ng mga data na yun. That's what they say. In fact, every time an official is accused of corruption, this is the line that they take. But Zhang is not just another official. He was Xi Jinping's military backbone. They go back decades. Kumbaga siya pala yung talagang kumbaga siya yung kumbaga nga backbone nga daw ng kanyang sandatahang lakas ng rehimen ni Xi Jinping. Kumbaga siya lahat ang nagpaplano, kumbaga siya lahat yung pinagmulan ng lakas ng military ng rehimeng Xi Jinping. Kumbaga pag nawala talaga itong si Zhang diyan sa gobyerno ni Xi Jinping o sa sandatahang lakas ni Xi Jinping, ay magkukolaps po yan talaga. At syempre hindi naman po pwedeng ditanggalin ni Xi Jinping yan kasi nga nagbigay lang ng matinding data doon sa Amerika allegedly, 'di ba? Ganun po 'yun eh. Kumbaga, tinraidor ang China ng top general po na to. Ibig sabihin lang po noon kung may pagtatraidor na nangyari po dito, ay hindi na rin po nagugustuhan ng top general na to ang pamumuno ni Xi Jinping diyan sa China. 'Di ba? Siguro nagsawa na rin siya sa lahat ng mga ginagawang kabulastugan nito ni Xi Jinping. Nagbigay na siya ng matinding impormasyon o data Amerika lalo na po sa usaping nuklear ng China. Both these men are what China calls princelings. That's the second generation of Chinese leaders, princelings. Their father served in the Communist Party. They fought together in the Civil War. Both Zhang and Xi grew up in Beijing. Grabe, kumbaga parang pa na itong mga to. Kumbaga magkababata at talaga yung mga tatay nga daw nila ay nakipaglaban daw noon, di ba? Sa Civil War sa China. Kumbaga parang magkababata talaga sila, lumaki silang parehas na nasabay. Kumbaga parang masasabi na rin natin parang best friend na rin din sila. Pero eto na po yung nangyari talaga na talaga pong nahuli, no? Nalaman po ni Xi Jinping na ito nga itong si Zhang ay nagbibigay ng matinding impormasyon sa Amerika. Chose different routes to power. Xi Jinping rose through the ranks in the Communist Party and Zhang joined the Chinese military. He fought the 1979 war against Vietnam. That's the last major conflict
that the PLA fought. And that makes him one of the few Tagal na pala, no? Tagal na palang gumera ng China. Isipin niyo yan, 1979 pa silang gumigera. Tapos hahamunin nila yung Amerika na hanggang ngayon gumigera yung Amerika. Kalaban nila niya noong 1979 daw, Vietnam, yan daw huling-huli na dumigma sila. Di ba? Kaya wala po talaga, hindi po talaga mananalo tong China kasi wala silang experience eh. Puro lang sila pagpo-post, puro lang sila drill, puro lang sila parada, pero sa actual na digmaan, wala po. Wala silang experience. Kaya ngayon, lalo na, collapse na po ang sandatahang lakas si Xi Jinping dahil ito nga po, di ba? Talaga pong nag-traitor sa rehime ni Xi Jinping, itong Xi Zhang. officers with real battlefield experience in China. More importantly, when Xi Jinping became president, Zhang helped him consolidate power. He helped President Xi reshape the PLA. Kumbaga, laking bagay pala nito ni Zhang sa rehime ni Xi Jinping, no? Siya talaga yung tumulong sa rehimeng Xi Jinping para talagang lumakas talaga, no? At ito po talaga may experience talaga sa digmaan, di ba? Lalo nga noong 1979, itong Xi Zhang. Pero talagang mag-iisip ka talaga tayo, bakit niya ginawa yun? Bakit siya nag-traitor sa kanyang halos kababata na nga na si Xi Jinping? By all accounts, General Zhang was an insider. In 2022, when Xi Jinping returned to power for a record third term, Zhang was due to retire. He should have retired by then anyway, but he stayed on because President Xi ignored the retirement rules and extended his service. Today, General Zhang is 75 years old. He should have retired at 70, but he continued to hold on to one of the most powerful posts in China. Grabe pala to, no? Kumbaga, gusto niya na mag-resign. Hindi siya pinag-resign ni Xi Jinping kasi ganun kalaki yung tiwala ni Xi Jinping sa kanya. Pero ngayon, ito na nga, talagang major shake-up talaga to, no? Talagang nayanig po ngayon ang military ni Xi Jinping. Dahil ang kanyang pinagkakatiwalaan na top general, ang laki ng pinagsamahan nila. Ang dami nilang pinagsamahan. Di ba? Mula nung bata pa sila hanggang nung naging presidente nga itong si Xi Jinping. Halos hindi na nga nag-resign itong si Zhang. Ay talaga pong matindi talaga pinagsamahan nila. Pero ngayon, ito po talaga nangyari, no? Kumbaga, bakit ganun ang nangyari? Kaya ngayon, masasabi po natin na talaga pong collapse po ang military ni Xi Jinping. Paano na yan? Now he's been purged. This is both a personal crisis for President Xi and a blow to the credibility of his military. Yes. And it raises serious questions. Yun. Talaga pong mag-iisip ka talaga, no? Parang dito mo masasabi natin na talagang wala nang kapasidad ang military ni Xi Jinping. Sinong ipapalit niya dyan? Siyempre, lahat yan babalasahin niya yan. Siyempre, yung tiwala ba? Siyempre, may mga sangay din yan, may mga tauhan yan na may alam sa ginawa niya ng top general na yan, na si Zhang. Kaya talagang babaguhin lahat ni Xi Jinping, lahat ng nasa kanyang sandatahang lakas. Di ba? Panibagong muka. Yun nga lang, lalong walang experience, di ba? Ganun yan eh. Pag may pinalit siya dyan, wala namang merong totoong matinding experience sa pakikidigma o sa pagpaplano sa kanyang military. Kundi ito si Zhang. Kumbaga, ito na yung pinakamalupit niya na kakampi, no? Na talagang top general. Kaso nga lang, nagtaksil sa kanya. Kaya talagang masasabi po natin na wala na po talagang iuubra ngayon ang military ni Xi Jinping. Like, how deep does this rot go? Remember, in 2025, as many as 8 top generals were expelled in China. And in recent years, the country has lost 2 defense ministers, both over corruption charges. Wala na, no? Kumbaga, no? 2025 pa pala. Ang dami. 8 top generals were expelled. 2 former defense ministers were also purged. Diba? Paano na? Yun talagang may mga experience, talagang may kapasidad na patakbuhin ang sandatahang lakas ng China at pinagtatanggal na nga po nila. Diba? Kaya wala na talaga. Ano ipapalit mo rito yung mga bata? Di ba? Walang experience. Wala na talaga. Kaya talagang ngayon natin masasabi na lalo na walang iuubra itong China sa Amerika. No? Dahil mismong dito po sa military nila o sa kasandatahan lakas ng China ay magulo sila. No? Mismong top general na pinagkakatiwalaan na to ni Xi Jinping ay tinraidor siya. So where does Zhang's removal land? Is this the climax? Or is this the start of an even bigger cleanup? Going by reports, the story is far from over. There is more to it than meets the eye, and we'll be tracking it for you. Ayun lang po, no? Sana nang gusto nyo ating reaction video, mag-comment ka sa baba kung anong saloobin mo sa napanood po natin. Kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat. Mag-like ka na rin sa ating video kung gusto mo ating reaction video. Mag-subscribe ka na rin para updated ka. Ingat kayo lahat till next time. God bless and peace out. Bye.